Sa kasaysayan ng pamamahayag sa Pilipinas, iilan lamang ang mga mamamahayag na nakapag-iwan ng ganap na marka sa isipan ng publiko. Isa sa mga ito ay si Augusto Gas-Sabelgas, isang veteranong broadcast journalist na kilala hindi lamang dahil sa kanyang malalim at makapangyarihang boses, kundi dahil na rin sa kanyang dedikasyon sa paghahatid ng mga tunay na kwento ng krimen, hustisya na nagbibigay kapayapaan sa katarungan ng mga biktima at ng sambayanan. Sa loob ng higit 3 dekada, si Gas ay naging simbolo ng mapanuring pamamahayag, isang tao na hindi natatakot harapin ang mga panganib upang mailahad ang katotohanan. Si Augusto Abelgas ay pinanganak noong 22 ng Oktubre 1962 sa isang mahirap na pamilya sa San Andres, Maynila. Ang kanyang ama ay isang tsoper at ang kanyang ina naman ay isang tagalaba, mga trabahong karaniwang nagbibigay lamang ng sapat na kita para sa pangunahing pangailangan. Sa murang edad, naranasan ni Gas ang hirap ng buhay bilang isang anak ng mga ordinaryong manggagawa. Ang kanilang pamilya ay naninirahan bilang mga illegal settlers sa San Andres Bukid, isang lugar na puno ng pagsubok at kakulangan sa mga pangunahing serbisyo. Sa kabila ng kahirapan, hindi nasiraan ng loob si Gas at natutong magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Isa sa mga hindi malilimutang karanasan niya sa kabataan ay ang kanyang pagtatrabaho bilang newsboy o nagbebenta ng dyaryo sa lansangan. Sa pamamagitan ng maliit na benta ng dyaryo, unti-unti niyang naramdaman ang halaga ng paggawa at ng pagiging responsableng miyembro ng pamilya. Ang mga karanasang ito ay nagtanim sa kanyang puso ng pagtitiis, pagsisikap at kahalagahan ng paghahanap ng kaalaman, mga bagay na naging pundasyon ng kanyang pagiging mamamahayag balang araw. Hindi naging madali ang landas ni Gas patungo sa edukasyon. Sa harap ng limitadong pinansyal na kakayahan, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Sa huli, nag-aral siya at nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Journalism sa Lyceum of the Philippine University sa Maynila, kung saan hinasa niya ang kanyang kakayahan sa pagsulat at pamamahayag. Matapos makapagtapos, pumasok si Gas-Sabelgas sa larangan ng media noong huling bahagi ng dekada 80. Unang pinagtrabahuhan niya ang linya ng pakikipagsulat at pag-uulat sa iba't ibang pahayagan. Bago pa man siya sumikat sa telebisyon, nagsilbi siyang correspondent para sa ibang tabloid newspaper, kung saan doon niya unang natutunan ang tunay na kahulugan ng pagsisiwalat ng impormasyon sa publiko. Hindi naglaon, nakuha niya ang atensyon ng ABS-CBN News and Current Affairs at siya ay naging bahagi ng team ng TV Patrol, ang flagship news program ng network. Sa simula ay nagtungo sa Police Beat, isang tungkulin na kilala sa mga hindi madali at delikadong pagsubok. Dito niya nasaksihan ang iba't ibang uri ng krimen, aksidente at iba pang seryosong mga pangyayari sa lipunan at tunay na bumabalot sa buhay ng mga Filipino. Sa karerang ito, madalas siyang naka-on call 24/7, handang pumunta sa anumang oras upang iulat ang balita o tumulong sa pamamahagi ng mga mahalagang dokumento tulad ng interview transcripts na ginagamit pa sa korte at investigasyon. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pagganap, unti-unting nakilala ang kanyang pangalan at boses na naging pamilyar at kagalang-galang sa telebisyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang paglago sa propesyon ay ang husay ng kanyang pag-uulat. Hindi lamang limitado sa pagbibigay ng impormasyon kundi pati na rin sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng isang kaso, kung saan ipinakikita ang tunay na konteksto ng krimen at hustisya. Ang kanyang estilo ay may malalim na respeto sa mga biktima at hindi basta-basta nilalampasan ang pagkatao ng mga taong sangkot. Isa sa mga pangunahing hakbang sa pag-angat ng karera ni Gas-Sabelgas ay ang kanyang pag-host sa mga programang nakatuon sa true crime at forensic journalism. Ilan sa mga kilalang programa na kanyang ginabayan ay ang True Crime, Private Eye at ang pinakatanyag sa lahat, ang SOCO, Scene of the Crime Operatives. Ang SOCO ay isang documentary-style investigative program na unang ipinalabas noong Nobyembre 23, 2005 sa ABS-CBN. Ito ay ginawa upang ilantad ang mga totoong kaso ng krimen kasama ang mga forensikong ebidensya, reenactment, testimonya ng mga saksi at pag-uulat mula mismo sa mga istasyon ng kapulisan at mga eksperto. Layunin ng programa na hindi lamang ipakita ang detalye ng mga kaso, kundi upang mas maunawaan ng publiko ang proseso ng criminal investigation at kung paano may ihahatid sa hustisya ang mga salarin. Sa maraming taon ng pag-ere, naging paborito ito ng mga manonood dahil sa lalim ng salaysay at integridad ng pag-uulat ni Gas-Sabelgas. Ang kanyang malalim at makapangyarihang boses ay nagsilbing gabay sa mga manonood sa pagtuklas ng mga misteryo at katotohanan sa likod ng mga nakakatakot at masalimuot na krimen. Ang SOCO ay halos nauwi sa mahigit 700 episodes bago ito pansamantalang tumigil noong 2020 dahil sa mga pagbabago sa broadcast operations ng ABS-CBN. Ang tagumpay ng SOCO ay hindi lamang dahil sa dramatikong reenactments at malalim na pag-uulat.
Ito rin dahil sa kredibilidad ni Gasa Belgas bilang host na may malalim na paggalang sa mga biktima at sa mga institusyon na naglilingkod para sa hustisya. Bukod sa Soko, nakilala rin si Gas sa iba pang mga programang investigative program tulad ng True Crime at Private Eye, na parehong nagbigay pansin sa mga kakaibang kaso ng krimen at mga personal na kwento ng mga biktima at kanilang pamilya. Sa likod ng matatag na karera ni Gasa Belgas ay ang kanyang buhay pamilya, isang mundo na puno ng pagmamahal, sakripisyo at mga pagsubok. Si Gas ay naging asawa ni Jocelyn Jo Lising Abelgas, isang veteranong mamamahayag at dating editor-in-chief ng pahayagang Pangmasa at Filipino Star ngayon. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 2 anak na sina Katrina Paula at Carl Janero. Bilang ama at asawa, ipinakita ni Gas ang parehong dedikasyon ng kanyang ibinuhos sa kanyang trabaho, pagmamahal, proteksyon at tahimik na pag-alalay sa kanyang pamilya. Ngunit katulad na maraming buhay na puno ng saya at tagumpay, hindi rin nakaligtas ang pamilya Abelgas sa mga hamon. Noong 31 ng Oktubre 2024, pumanaw si Jocelyn Lising Abelgas. Iniwang nag-iisa si Gas at ang kanilang mga anak sa gitna ng malalim na pagdadalamhati. Ang pagkawala ng kanyang kabiyak ay isang malaking dagok sa pamilya, ngunit tulad ng dati, pinili ni Gas na manatiling malakas at magpatuloy sa buhay at serbisyo sa publiko kahit sa gitna ng kanyang kalungkutan. Isang malungkot at nakakatakot na karanasan sa buhay ni Gas ang insidente ng pagnanakaw sa kanilang tahanan sa Santa Rosa City sa Laguna noong 2012. Ayon sa salaysay ni Gas Abelgas sa mga kasamahang mamamahayag, sa Camp Crame, posibleng naganap ang panloloob sa Bel Air Force Santa Rosa City sa pagitan ng 1:30 ng hapon at 8:00 ng gabi. Winasak ng mga salarin ang lahat ng mga doorknob mula sa gate hanggang sa iba't ibang bahagi ng bahay, pati na mga ebidensya na nakita sa crime scenes. Sa oras ng insidente, tanging ang kanilang caretaker na 4 na taong naglilingkod sa pamilya ang nagbabantay sa bahay dahil ang pamilya mismo ay nasa Quezon City at umuwi lamang tuwing weekend. Ayon sa ulat, nagpaalam ang caretaker at umalis ng 1:00 ng hapon at bandang 10:00 ng gabi lamang siya nakabalik sa binabantayang bahay. Pagdating niya, bukas ang gate, magulo at kalat-kalat ang mga gamit sa loob at ilang kagamitang tulad ng telebisyon, LPG tank at iba pang gamit sa kwarto ay nakita sa bakuran sa ilalim ng bahay, kubo na parang pahingahan ng pamilya Abelgas. Ayon sa mga gwardya sa subdivision, may napansing puting L300 van na may lisensyang may pangalang Anthony Andrade na pumasok sa lugar at nag-iwan ng lisensya bago umalis at hindi na bumalik. May paniniwala na pipikapin sana ng mga kawatan ng kagamitan ngunit inabandon na nila ito. At ayon sa sariling pahayag ni Gas, maaaring nagdalawang isip ang mga salarin nang makita ang larawan niya kasamang pamilya sa loob ng bahay at dahil dito ay nagdesisyon silang lisanin ang mga ninakaw na gamit. Bagaman huminto ang Soko noong 2020 dahil sa pagtigil ng broadcast operations ng ABS-CBN, hindi nagpatinag si Gas Abelgas. Noong 15 ng Hulyo 2023, bumalik siya sa telebisyon sa pamamagitan ng programang Gas Abelgas Forensics sa 1PH sa ilalim ng TV5 at Signal TV. Ang programang ito ay patuloy na nagpapalalim ng talakay sa forensic evidence at mga kasong naglilingkod pa rin sa misyon ng paghahanap ng katotohanan. Hindi naglaon, noong 24 ng Oktubre 2025, muling bumalik si Gas sa ABS-CBN News and Current Affairs upang i-revive ang Soko, Scene of the Crime Operatives bilang isang limited docu-series na eksklusibo sa iWant streaming platform. Ang bagong bersyon ng programa ay naglalaman ng mas modernong storytelling techniques kasamang mga bagong miyembro ng investigative team na sina Zian Ambrosio, Dennis Datu, Jeff Caparas, Liza Aquino at Jesse Cruzat. Ang layunin ay mas ilapit sa mga manonood ang mga compelling real crime stories sa pamamagitan ng detalyadong reenactment, testimonya, autopsy findings at interviews kasama ang mga forensic experts at law enforcers. Ang buhay at karera ni Gas Abelgas ay isang kwento ng pagsusumikap, katapangan at malasakit sa kapwa. Mula sa mga lansangan ng Maynila, kung saan siya nagbenta ng dyaryo upang makatulong sa pamilya, hanggang sa harap ng kamera bilang isa sa pinakamahalagang mukha ng investigative journalism sa bansa. Ipinakita niya ang tunay na diwa ng isang mamamahayag ay ang paghahanap ng katotohanan at paglilingkod sa publiko. Sa kabila ng personal na hamon, kabilang ang pagkawala ng kanyang kabiyak at ang karanasan ng pagnanakaw sa kanilang tahanan, nananatili siyang matatag at patuloy na naglilingkod sa kanyang propesyon at sa bayan. Ang kanyang pagbabalik sa Soko at patuloy na pag-uulat ay patunay
na ang tunay na pagmamahal sa pamamahayag ay hindi naglalaho, bagkus ay patuloy na nagtataguyod ng hustisya, katotohanan at pag-asa para sa mga katuwang niyang mamamayan.